What is up guys, Nel here. So ngayon pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-popular na class pagdating sa farming at damage output. Ito ang Dark Elf. So maraming guys yung nagtatanong sa akin anong build ng Dark Elf ko, paano nga ba yung tamang build para hindi masayang yung resources. So well, listen up. Dahil sa video na to, ituturo ko sa inyo yung tamang diskarte mula sa stats, equipment, hanggang kung saan ka dapat mag-farm para ma-maximize ang potential ng Dark Elf mo. So panoorin nyo guys itong video na to hanggang sa katapusan dahil hirap na magkamali no, sa pagbibuild ng Dark Elf. Tara na guys at simulan na natin to. Una guys, start muna tayo. Ano nga ba yung stat ng Dark Elf? Siyempre, int tayo. Magic type sila, no? So, pure int para pure damage. Mas malakas yung damage natin. Yung burst ng Dark Elf pag nag-pure int ka. Pero guys, depende pa rin yan sa available na gamit nyo, no? Kung wala pa kayong set na tulad ko, like as we can see here, plus 25 na legendary na yung set ko, no? So kung wala pa kayong mga magagandang set dyan, wag muna kayong mag pure int dahil yung Dark Elf is napakalambot, no? At wala silang sustain na skill, no? Yung Dark Elf, pure damage talaga sila, no? Pure burst talaga kasi yung Wizard. Ito yung gamit ko guys na pang farm. Wala kasi siyang sustain skill, no? Kaya importante talaga yung max na yung armors mo muna bago ka mag pure int. Touchain nyo muna yung character nyo kung saan kayo tatambay, no? Kung kaya na ba niya ma-sustain yung monster na tatambayan nyo. Bago nyo ilagay lahat sa pure int, no guys? Second guys, ito namang weapon. Ano nga ba yung weapon ng Dark Elf ko? Makikita nyo dito yung magic crit damage common, no guys? Bakit nga ba magic crit damage common monster, no? Hindi ko kinuha yung magic crit damage, magic crit rate, yung pinaka standard na stat sa weapon, no? Bakit? Hindi ko na kinuha yung crit rate. Like I said from our previous videos, napakaraming kasing passive skill na tong Wizard or Dark Elf na crit rate, no? So hindi ko na kinuha yung crit rate sa weapon. Check natin ulit kung gaano karami yung crit rate ng Dark Elf. Kita nyo dito, crit hit rate is 20% agad yan, no? Dito pa lang sa mage, skill niya 20% na agad yan. Let's check again. Dito sa mentality attack, another 24% agad na crit rate. So hindi ko na talaga siya kinuha kasi napakarami na ng passive skill na tong Dark Elf, no, na crit rate. So hindi siya magandang combo, no? Hindi siya maximize kukuha ka pa ng crit rate sa weapon, no? So basically guys, kapag bubuo kayo ng weapon ng Dark Elf, mas mainam na magical crit damage yung first option and the rest pwede itong common monster or boss, no? Pero since mas marami yung common monster sa lahat ng mapa, so mas pinili ko pa rin yung common monster damage, no? Sa halip na boss monster damage yung kinuha ko. So sa farming naman guys, saan ba magandang mag-farm? Since kilala yung Dark Elf as a AoE, napakaraming AoE skill ng Dark Elf. Basically, maghanap kayo ng spot na kung saan yung maramihang mobs, no? Or yung kumpulang mga mobs, no? Tulad na tong pwesto ko ngayon. Pero kung napanood nyo yung dati nating video, nasa Lantern Jack Warlock tayo nung wala pa tayong set. Kung wala pa kayong set guys, dito muna kayo sa mga first mobs, no? Like this crawler and this warlock, no? Also this marionette and lantern jack, no? Para hindi ka masyado masaktan sa pagpa-farm, no? Pag mag-AFK na kayo. Pero kung may mga set na kayo, kaya nyo nang i-sustain, pwede na kayong lumalim, pwede kayong mag pure int, no? Para di na kayo mamatay dahil nga dito sa Dark Elf wala silang sustain skills, no? Halos damage skill kasi tong mga skill ng Dark Elf, no? Lalo na tong Wizard. And tip ko lang din guys, kung may extra kayo dyan, kung may extra kayong pambili dyan, marami naman nagpebenta sa Facebook ng mga set, no? Ito actually binili ko lang din to, nabili ko lang siya ng mura, no guys? So may nagbebenta, nag rush sale siya, plus 25
set na yan, no? Shoutout pala kay Boss Ray Sichi. Siya yung nagbenta sa akin yan. Hindi na niya kasi kailangan tong 110 set. Kasi 120 set na siya, no? Presyong rush lang siya, no? Hindi ko siya nabili ng mahal kasi medyo rush yata nagbenta si Boss Ray Sichi. Kaya binili ko na agad to, no? At ayun, sulit naman siya, no guys? Napakakunat na natin. Pero still guys, this is not financial advice. Depende sa inyo kung swerte kayo sa pagbibuild or pag-apps. Mas mainam na bumuo na lang din kayo, pero mas matatagalan kasi kayo doon, no? Sa pagbuo ng plus 25 set. Kasi napakamahal talaga mag-upgrade, no guys? So you can see here guys, napakamahal magbuo ng set. 20 M per apps, no? Ng legendary na Axe. So tip lang ulit guys, no? Bago kayo bumuo ng Dark Elf, make sure na ready na yung set nyo, no? Bago kayo mag-transition sa Dark Elf. Napakahirap talaga ng drop ng gamit ng Dark Elf kasi nga dahil sa sobrang lakas nila, no guys? I think binabaan nila yung probabilities. Lalong-lalo na yung base weapon ng Dark Elf, no? Napakahirap talagang humanap niyan. So ayun yung another tip ko bago kayo mag-transition ng Dark Elf. Mag-ipon muna kayo ng good weapon, no? Para ituloy yung pagpa-farm nyo. So another tip guys, sa early game mag-focus muna kayo sa mga mobs na mabilis yung mapatay, no? Tulad nitong Lantern Jack Warlock or Crawler over the Grave, no? Or itong Marionette dahil hindi sila masyadong masakit at the same time napakadali lang nilang patayin, no? As much as possible dito sa pinakauna, kung may mapwestuhan pa kayo, as much as possible 1 shot or 2 shot lang yung mga mobs, no? Para mas mapabilis yung farming nyo. At ayan na nga guys yung basic breakdown para sa ating Dark Elf. Tandaan, basta wag lang magmamadali sa pag-apps, no? At i-maximize yung bawat oras ng AFK farming. Lalong-lalo na yung Dark Elf, no guys? Napaka-solid ng Dark Elf talaga, no? Kung may mga specific question kayo, comment nyo lang sa baba. And also guys, don't forget to like and subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa susunod nating guides. Again, I'm Nel and I'll see you sa susunod na video. Happy farming mga karohan!